Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Kapag may napapansin kang kakaiba, pero ang sabi niya, magkaibigan lang sila, kabahan ka na dahil dyan nag-uumpisa sa kaibigan-kaibigan na yan. Dahil yung pagkakaibigan na yan, madalas yan yung daan or entrance nila para pumasok sa mundo na sila lang dalawa ang gumawa. Kaya kung mapapansin nyo, marami ng relasyon ang nasisira dahil sa pagkakaibigan na yan. At madalas mapapansin nyo din na sila nung kaibigan niya yung nagkakatuluyan sa huli. 'Di ba? So ano pa nga ba yung ibang signs na nag-cheat na sa'yo ang isang tao? At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya dyan lang kayo dahil umpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga signs na niloloko ka na niya? Number 1, mapapansin mo yan sa mga kaibigan niya kapag andyan ka. Marami sa mga kaibigan niya sigurado, alam nila yung mga ginagawa niya. Hindi ko nila lahat ganyan, pero marami talagang mga kaibigan ang konsentidor. Lalo na kung mas close sila doon sa bago niya. Or yung ibang kaibigan naman, ayaw lang talagang makialam. Ayaw madamay. Kaya tumatahimik na lang. Pero mapapansin mo yan sa mga kaibigan niya, sa mga kinikilos nila kapag kasama ka nila. Mararamdaman mo na parang hindi sila komportable na andyan ka. Yung ibang kaibigan, mapapansin mo bigla na lang sobrang bait sa'yo. Or yung iba naman, umiiwas sa'yo. Yung iba naman tahimik pero nagtitinginan sa mata. Hindi mapakali. Dahil hindi nila alam kung paano haharap sa'yo. Or hindi nila alam kung paano kanila pakikisamahan. At minsan pati yung mga sarili mong kaibigan, iiwasan na pag-usapan yung tungkol sa relasyon yung dalawa. Lalo na kung may alam sila. At lalo na kung alam nila na hindi ka rin naman maniniwala sa kanila. Pangalawa, biglaang pagbabago. Mapapansin mo yung biglaang pagbabago sa kanya. Sa ugali man yan or sa appearance niya. Yung bigla-bigla na lang siyang nagiging sweet or napakabait or nagiging masunurin sa'yo. Ginagawa niya yan para mapagtakpan or hindi ka maghinala sa mga ginagawa niya. Yung iba naman biglaan na lang laging mainitin yung ulo. Ayaw niyang paistorbo or madaling magalit sa mga simpleng pagkakamali mo. Nagkakaganyan siya dahil naguguluhan siya. O kaya naman naghahanap na siya ng dahilan para makaalis sa relasyon nyo. Or mapapansin mo, bigla-bigla na lang nagiging matabang yung pakikisama niya sa'yo. Sa appearance naman, mapapansin mo na bigla-bigla na lang laging nagpapapogi or nagpapaganda ngayon. Na dati naman ay sanay siya na simple lang. Well, pwede rin natin sabihin na baka gusto lang niya ng pagbabago. Or baka naman nagpapa-impress siya sa isang tao. 'Di ba? Number 3, ayaw ipahawak yung phone. Sa panahon ngayon, kapag nagloloko ang isang tao, kadalasan sa mga text or chat, dyan mo sila nahuhuli. Kaya ang gagawin niya, magiging sobrang ingat niya sa phone niya or sa personal computer niya. Andyan na yung maglalagay siya ng mga password, mga pattern, or buburahin niya yung mga conversations nila. Buburahin din niya yung mga history sa browser niya para wala kang makitang ebidensya. 'Di ba? Para walang may screenshot at may post sa social media. At minsan mapapansin mo pa kahit nasa CR, dala-dala niya yung phone niya. Tapos kung sisitahin mo siya, siya pa yung galit. Tapos ayan na, babanatan ka ng privacy. Oo, dapat may privacy din sa relasyon. Pero kung halatang halata ka na, dahil kahina-hinala na yung mga kinikilos mo, at kung wala ka talagang ginagawang kalokohan, bakit ka matatakot na makita niya yung mga yan? 'Di ba? Number 4, bihira mo na siyang makontak. Kung dati, gusto niya lagi kang nakakausap, lagi kanyang kinakamusta, or mabilis pa sa kidlat yung reply niya. Yung mararamdaman mo talaga yung pagkasabik niya na i-chat or tawagan ka. Tapos ngayon, bigla-bigla na lang mahirap siyang kontakin. Yung tawag ka ng tawag sa kanya pero bihira na siyang sumagot. Text ka ng text pero hindi ka nare-replyan. Yung marami na siyang palusot. Busy daw sa trabaho.
Wala daw signal or naka-silent daw. Kaya hindi niya marinig kung nagre-ring yung phone niya. Hindi na magandang sign yan. Kaya kung magkakaroon ka ng chance na makausap mo siya ng matino, kausapin mo siya ng mabuti at sabihin mo kung ano yung mga napapansin mo sa kanya. At kung imbes na maghanap siya ng solusyon para sa problema na yan, ay lalo pa siyang nagagalit at hinahamon ka ng hiwalayan, sigurado may mali talaga dyan. Number 5, biglang pagbabago sa bakbakan. Yung iba pag may ginagawang kalokohan ng partner nila, mas nagiging madalas yung bakbakan nila. Dahil sabik na sabik siya dun sa bago niya, pero hindi naman sila pwedeng laging magbakbakan. 'Di ba? Kaya ang gagawin niya, ikaw na lang yung lagi niyang aayain sa bakbakan. Pero ang i-imagine niya na kabakbakan niya ay yung bago niya. Sakit nun. 'Di ba? Yung iba naman kung malaya silang nagagawa yung gusto nila, mapapansin mo na bigla-bigla na lang ayaw kanyang tabihan. Ang dahilan niya, lagi siyang pagod sa trabaho. Kahit na hindi naman nakakapagod yung trabaho niya. Or makikitaan mo ng mga contraceptives sa wallet or sa bag niya. Pero alam mo na hindi naman kayo gumagamit nun. Kaya magtaka ka na. Number 6, iniiba yung usapan kapag cheating yung topic. Kapag nag-cheat ang partner mo, wala nang boses. Kapag nag-cheat ang partner mo, ang pinaka iiwasan niya na pag-usapan nyo ay tungkol sa topic na cheating. Kaya kung lagi siyang nagbibingi-bingihan or pilit na iniiba yung usapan kapag tungkol sa kahit anong cheating ang usapan, kahit nasa ibang tao pa yan na kwento, basta tungkol sa cheating ang usapan, mapapansin mo na gagawin niya yung best niya para ibahin yung topic. Sign na yan na may ginagawa siyang kakaiba. Kaya ayan, pinipilit niyang inililihis or iniiba yung usapan dahil nagigilty siya or ayaw niya na mahuli mo siya. Pang-7, hindi siya makatingin ng diretso. Kapag may nararamdaman ka na pagbabago sa kanya, subukan mo siyang kausapin. Sabihin mo kung ano yung mga napapansin mo sa kanya. Tignan mo kung paano siya sumagot sa'yo. At kung hindi siya makatingin ng diretso sa'yo, malaki yung tsansa na tama yung hinala mo sa kanya. Dahil maiilang yan sa'yo at nag-iisip siya ng dahilan para mapagtahi-tahi niya yung mga imbento niya na kwento sa'yo. Pero dapat nyo din tandaan na kung isa or dalawang beses nyo lang nakita yung mga signs na yan, baka may iba pang dahilan kaya nangyayari yan. At hindi talaga dahil sa niloloko ka niya. Oo, siguradong sigurado ako sa mga sinabi ko sa video na to. At totoo lahat yung mga signs na sinabi ko sa inyo. Pero mas okay pa rin kung humanap ka ng sapat na ebidensya para masabi mo na cheater talaga ang partner mo. So yun, maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace. And sana bukas okay na tong boses natin. Goodbye. Love you all.